Loki pumapalag kay Im-sama? Bali nagumpisa nga itong chapter 1181 sa pagre-recall ni Loki sa nabanggit sa kanya ni Harald bago ito mamatay, na siya nga daw ang worst king sa history ng Elbaf. Dapat daw napatayin siya ni Loki at kunin neto yung trono para maging susunod na hari. Mapunta nga kay Loki masyado pa daw bata itong tatay niya nung mamatay. Alam nga daw ni Loki na si Imu ang may kagagawan sa kung bakit namatay itong tatay niya. Bali hindi naman ito itinanggi ni Imu. At dito makikita nga nating gamit ang Ragnir na punong-puno ng haki, akmangang hahampasin ni Loki itong si Imu. Habang nangyayari nga ito nagfa-flashback kay Loki yung mga alaala ng tatay niya. Alaala ng pagiging selfless neto at kung gaano niya pinapahalagahan ng sobra ang Elbaf. At dito nakita na nga nating kumidlat ng malakas na inabsorb ng Ragnir. Kasabay neto yung tuluyan ng paghampas ni Loki kay Imu. Bali itong atake nga ni Loki hindi man lang nauga o kinabahan itong si Im-sama. Still nakatayo pa nga rin siya at sinalaglang itong atake gamit ang omen niya. Ang naging resulta nga neto pagsabog. Nagkaroon ng explosion na naramdaman ng ibang miyembro ng Straw Hat Pirates. Nung makita naman ni Loki si Imu na still buhay pa, hindi nga siya makapaniwala. Nagtataka nga rin siya sa kung ano daw ba itong mga black flames na pumapalibot kay Imu. Speaking of black flames, ginamit nga ito ni Imu para dahan-dahang palakihin itong katawan niya. Habang nagre-ready nga sa susunod na atake itong si Loki, napansin niya na naging kasing laki niya na itong si Imu. Kaya naman ng oras nga na ihahampas niya na itong ikalawa niyang atake, mabilis na nga itong napigilan ni Imu. Kitang-kita nga natin yung pagka-equal ng physical strength ng dalawang to. Sa sumunod na panel naman umatake ulit itong si Loki. Pero this time nga mabilis na tong naiwasan ni Imu. Kasabay neto yung pagpuproduce niya ng isang malaking espada. Espada na kamukhang kamukha ng Yoru. Tinatawag nga niya ito bilang Nemesis. Bali itong espada nga na to yung pinantuhog mismo ni Imu kay Loki. Nakita nga nating tumagos itong espada niya sa dibdib mismo ni Loki. Habang buwabagsak nga itong si Loki biglang nagkaroon ng speed itong si Imu na yung power daw isang attribute na natural na kinikrave ng mga tao. Itong pagkagahaman daw ng mga tao sa power nagli-lead into corruption. Kaya naman may mga tao daw na sinusuko ang will nila para sa isang kasunduan makuha lang yung hinahangad nilang power. At once na magsama-sama daw itong tatlo na to, which is yung power, corruption at covenant or pact, dito na daw nabubuo ang domination. Bali habang sinasabi nga ito ni Imu nakita nating nagre-ready na siya ng isang atake similar kay Loki na ready na ring mag-counter attack. At yes, nakita nga nating napuruhan ni Imu itong si Loki sa atake niya. Sumabog nga itong buong katawan ni Loki hanggang sa napatanong nga itong si Imu kung gusto daw ba ni Loki ng power of God. Kumbaga ini-imply ni Imu na gaya kay Harald na ginawa niyang Holy Knight, ganito nga rin yung gusto niyang gawin kay Loki. Ang gawin itong servant niya. Bali as usual tumanggi nga itong si Loki. Sa pagtanggi nga na to nakita nating hinampas rin niya sa muka itong si Im-sama. Nayanig nga itong buong Tree of Adam sa ginawa na to ni Loki. Sa sumunod na panel naman nakita nga nating hindi tinablan si Imu sa atake ni Loki. Kaya naman napatanong na lang si Loki kung yung sinasabi daw ba ni Imu na God's domination, kung ito daw ba yung kakayanan mismo ni Imu. Tunog dealing with the devil nga daw ito para kay Loki. Nung marinig nga ito ni Imu napatanong siya kung meron daw bang pinagkaiba ang God at devil. Wala nga daw pake si Loki. Ang gusto lang daw niyang ipaalam kay Imu hindi daw siya madodominate ng kahit na sino. Mali, ika naman ni Imu dahil mas gusto nga daw ng mundo ang domination. At dito bigla ngang naalala ni Imu si Joy Boy. Ipinakita nga yung silhouette nilang dalawa. Sa pagbanggit nga ni Imu sa pangalan ni Joy Boy makikita natin yung galit sa mukha niya. Galit na galit nga siya to the point na naglalabas siya ng haki. At dito nagpatuloy pa nga yung laban ng dalawang to.
So yung haki nga nila Imu at Loki ipinakitang nagkakalat na sa buong Elbaf. Nararamdaman nga ito ni Luffy. Currently nga kumakain pa rin itong si Luffy. Nangangamba nga siya sa nararamdaman niyang laban ni Loki. Hanggang sa biglangang nagmadali ng kumain itong si Luffy. Sa pagkain nga niya inacknowledge niya yung lakas nila Imu at Loki. Ngayon pa nga lang daw siya nakakaramdam ng ganitong klase ng haki. At dito tuloy-tuloy pa nga rin yung pagkain niya. Mabalik nga sa labang Loki at Imu nakita nating matagumpay na nahampas ni Loki itong si Imu. Ipinakita ngang tumalsik sa malayo itong si Imu at napadikit yung katawan niya sa Tree of Adam. Galit nga itong si Loki dahil sa parang ina-underestimate daw siya ni Imu. Bali habang nakalubog pa nga itong katawan ni Imu sa Tree of Adam, makikita nga nating nagtatransform na ulit into Nidhogg itong si Loki. Kasabay neto yung pagbuga niya ng isang beam. Itong atake nga na to tinatawag niyang Torheim. So bago pa nga ito tumama kay Imu nakita natin itong mga daliri niya na para bang may ginagawa. Meaning possible na gumagawa ng paraan itong si Imu para kahit papano hindi siya masaktan ng lubusan sa atake na to ni Loki. At yes, ganito nga exactly yung nangyari. Ipinakita si Imu na medyo na damage lang sa Torheim ni Loki. Napangiti nga siya dito at sinabi na finally totoo nga. Nagbabalik na daw itong Nidhogg. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1181. Bale overall nga isang solid na chapter itong 1181. Sa mga naghahanap nga ng aksyon para sa inyo itong chapter na to. Dahil purong aksyon nga yung nasaksihan natin. I'm sure na mas solid pa to once na matranslate na ito sa anime. Kaya naman abangan natin. Anyway, ayan na nga yung maikling full chapter 1181 review natin. At sana na-enjoy nyo. Kung sakaling natripan nyo naman itong video na to huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang. Peace!